special number pa eh. Okay. Kaya niyo pong basahin ko muli sa inyo, per this time, sa Tagalog naman po, for our additional understanding. Ganito po ang sinasabi sa Hebrews chapter 2, verses 14 to 17. Yung mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao din si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, kinalaya niya ang lahat na naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinulungan, or rather, tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Tanong, mga kapatid at kaibigan, kapag tayo po ay sinusubok at natutokso, paano po tayo tumutugon? These are things na hindi masyadong napag-uusapan. Yet, itong paksang ito, itong tungkol sa tukso at saka sa temptation, ay very pervasive at saka very emphasized sa Scripture. Ngunit bago tayo pumunta sa Scriptures, gusto ko pong silipin naman muna natin ang kasaysayan ng church. We will go to church history at titignan naman natin muna yung approach noong mga early Christians pagdating sa tukso or sa temptation. And some of them are very outrageous. In the first 100 years ng hanggang at least siguro mga 200-300 years ng church, meron tayong mga tinatawag na mga desert fathers or mga monastics, mga monghe. Tinawag silang mga desert fathers sapagkat ang tugon nila sa mga temptation ay humiwalay sa lipunan at manirahan sa mga parang o sa ilang. Mas gusto nilang naninirahan sa disyerto. Humihiwalay sila sa mga tao. Pero does that solve the problem of temptation? May kinuwento po si Athanasius, isang church father, tungkol kay Anthony of Egypt. Si Anthony of Egypt daw ay nanirahan sa loob ng isang libingan. Noong unang panahon, ang libingan ay hindi katulad natin na gumagawa ka ng hukay sa ilalim ng lupa. Ang libingan sa kanila parang katulad yung libingan sa Panginoon Kristo sa mga yungib. So etong si Anthony of Egypt, nanirahan daw sa isang yungib. Pagkatapos niya ipagbenta ang lahat ng kanyang ari-arian, sapagkat sinunod daw niya yung utos ng Panginoong Kristo na ipagbenta ang lahat ng kanyang ari-arian para makasunod lang sa kanya. Hindi matatapos doon ang mga kwento. Nandyan pa si Simeon Stylites. Nanirahan din siya sa yungib. Kaso, ang nangyayari sa kanya, dahil pinupuntahan siya lagi ng mga tao sa kanyang kuweba, nainis siya. Ang ginawa po niya, nagtayo siya ng isang poste, mataas na poste, at doon siya tumira sa taas ng poste, at doon din siya nagpapahayag sa mga tao bumibisita sa kanya. Does that solve the problem? Yung paghihiwalay sa lipunan. Tapos ito naman, si Origen. Si Origen ay isa sa mga theologians na nagmula sa Alexandria, Egypt na naman. At ayon sa church historian na si Eusebius, ay ito ang pinaka-extreme. Naging teacher po siya sa isang catechetical school sa Alexandria. At kapag nagtuturo daw siya ng catechism sa mga babae, natitempt daw siya. Kaya ang nangyari, ang ginawa po niya, para matigilan na yung temptation sa kanya, pinutol niya po yung kanyang ari.
mismo na pumutol. Base daw sa Matthew 19:12. Sabi, there are those who have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven. Sabi ni Jesus Christ. Ang title ng ating pag-aaralan ngayon ay Jesus came into the world to be made like His people. Itong paksa ng tukso o temptation, mga kapatid, ay usaping halos sintagal na ng buhay sa mundong ito. Lahat tayo ay natutukso kapag dumadaan sa mga pagsubok. Magkakasama yan. At tulad ngayon, dumadaan tayo sa pagsubok. At ang tanong, anong nagiging tugon natin? Whenever this happens, nadadala po tayo sa tawag ng kasalanan. Sabi nga sa James 1:14, natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at napapatangay sa sariling kita. Napag-aralan na po natin yun last year. Reality po ito sa buhay natin pagkatapos mahulog sa kasalanan ang ating unang magulang. At apparently, ganun ang ginagawa ni Apostol Pablo sa Book of Romans. Sinisisi niya si Adan. Ngunit ang ating pag-aaralan sa gabing ito ay hindi temptation per se, kundi ang ministry o tinupad ng Panginoong Hesukristo upang tulungan tayo sa oras ng ating pagsubok o sa oras na tayo ay sinusubok at nahihirapan. So yun yung ating magiging paksa sa gabing ito. Ano ba ang tinupad ng ating Panginoong Hesukristo para matulungan tayo sa oras ng ating pangailangan? And so, brothers and sisters and friends, as God's Word ministers to us today, may the Lord grant us new affection and a better appreciation of Christ and His Word. Nawa palakasin niya po tayo na nabibigatan, nahihirapan o naguguluhanan dahil sa ating pananampalataya at buhay. Bilang tugon, hawakan nating mahigpit ang salita ng Diyos so that in knowing Christ, we can respond in the proper worship of Christ, in the presence of God, under the authority of God, and for the glory of our great God. As in previous messages, tinanong po natin, what are the reasons Jesus Christ came into this world? At yun din ang magiging tanong natin sa gabing ito. Napag-aralan natin in the past, ang first reason is Jesus came into this world to do the will of the Father. At pangalawa, Jesus came into the world to save sinners. At pangatlo, Jesus came into the world to shine light in a dark world. Okay? So, pakiusap lang po sa mga magulang, hindi naman po tayo pinagbabawal na dalhin ang ating mga anak. Pero kung maaari po, pag-aralan natin kung paano natin sila didisiplinahin. Okay, just a brief word from your pastor. Hindi po ako against sa mga bata sa worship service. Sa akin, okay yun. Pero gusto kong nakikita na ang mga magulang dinidisiplina ang mga anak. Okay? Ayaw maliwanag yun. Tuloy po tayo. Ang writer or author po ng ating pinag-aaralan, which is the Book of Hebrews, ay isang scholar and pastor na sumusulat sa isang komunidad ng mga Hebrew Christians. Kaya nga Hebrews ang tawag. Pero hindi po siya nagpakilala sa kanyang aklat. Hindi niya binigay ang kanyang pangalan. Hindi po natin kilala kung sino itong pastor na ito. Merong iba na nagsabi, ito daw ay si Pablo. Merong iba na nagsasabi, ito daw ay probably si James. Pero lahat yun ay speculation. Hindi niya binigay ang kanyang pangalan. At dito, sa kanyang sinusulat, nakaranas ang kanyang mga readers ng mga pag-uusig at paghihirap. Kaya nga pinanghihinaan po sila ng loob. At yung iba sa kanila, iniisip nila kung totoo pa bang ligtas sila sa Panginoong Kristo. May impact pa ba dahil sa mga nangyayari sa kanila, may relevance pa ba ang ginawa ni Kristo sa kanilang mga buhay? And that is their main question dahil dito may ilan sa kanila na umalis na o talikuran ang kanilang pananampalataya at nadala na sa kanilang mga temptations. Nagpadala na sila. Tinaligdan na nila ang pananampalataya at nilisan na nila ang church fellowship. And it is in light of these causes and conditions,
Kaya ngayon itong writer of Hebrews ay sumusulat sa community na ito na si Kristo at ang kanyang accomplishment ay higit pa sa lahat ng nakalipas. Yung old revelation, yung mga angelic na mediators, at si Kristo ay higit pa kaysa kay Moises at kay Joshua at sa buong priestly system ng Israel. Which now leads us dito sa chapter 2 verses 14 to 17. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Hebrews chapter 2 verses 14 to 15 muna. Sige. Basahin natin ang Hebrews 2, 14 to 15. Okay. Ganito po ang sinasabi, therefore, since the children share in flesh and blood, he himself likewise also partook of the same, that through death he might render powerless him who had the power of death, that is the devil, and might free those who through fear of death were subject to slavery all their lives. Dito sa ating sa passage natin, sinasagot ngayon ng writer bakit mahalaga na naging tao ang Panginoong Kristo at naging dakilang saserdote para sa mga hinirang. I think ang problema natin sa tuwing sumasapit itong panahong ito, ang tingin lang natin sa Panginoong Kristo ay isang sanggol. We forget most of the time na hindi siya nanatiling sanggol. May purpose ang kanyang pagbaba. At dito makikita natin yun sa ating passage. Alam po natin na ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay dahil siya nga ang dakilang manlilikha. At dahil siya ang manlilikha, may kapangyarihan po siya sa buhay at kamatayan. Ngunit, dahil nagkasala po si Adan, napailalim sa kasalanan at kamatayan ang tao. Ang sabi po sa ating passage, that through death, he might render powerless him who had the power of death, that is the devil. Sandali lang. Di ba ang Diyos ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa buhay at kamatayan ng tao? So bakit sinasabi dito, ano ibig sabihin ito na who has the power of death, that is the devil? Ano kaya ibig sabihin ng writer dito? Parang ganito po siya. Dahil ang dyablo o kaaway ang nagtukso at siya yung nagdala sa tao sa kasalanan, it is said na ang kaaway ay gumagawa sa pamamagitan ng kamatayan. So ngayon, ginagamit niya yung ang kamatayan at yun yung kanyang kapangyarihan sa mundong ito. Siya yung nagdadala nito. Sa John 8:44, sabi ni Jesus Christ habang kausap ang mga Pariseo, you are of your father, the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning. He was a murderer from the beginning. Bakit? Kasi ginagamit niya ang kamatayan. Nandun yun sa kanyang, bahagi yun ng kanyang dapat na gawin. And he does not stand in the truth because there is no truth in him. Sabi nga ni John Gill, isang theologian, ang diablo po o sa Hebrew, ang ginamit na salita ay Satan, sa ibang pronunciation, Satan. Pero Satan in Jewish, in Hebrew, sa Jewish mind, si Satanas o yung diablo ang tagadala ng kamatayan. He is the angel of death. Ngayon, lahat ng tao, dahil nga sa nangyari, lahat tayo ay kailangan mamatay. Yun ang dahilan kung bakit namamatay. Namamatay ang tao. Dahan-dahan tayong namamatay araw-araw. May laman at dugo tayo. But did God create man to die? Was it God's intention? Pag tinignan natin ang nature ng tao, lahat tayo ay may laman at dugo. At karaniwan ito lahat ng tao, including tayong mga na kay Kristo, tayong anak ng Diyos. Flesh and blood is common to our nature. Ngunit ang hindi natural sa ating kalikasan ay ang kamatayan. Hindi natural sa tao na tumigil ang kanyang physical existence. Hindi rin natural sa tao ang kasalanan.
Hindi natural sa kanya na mawalay siya sa kanyang katawan o mawalan siya ng katawan. Hindi rin natural sa kanya na mawalay siya dito sa lupa. Hindi rin natural sa kanya na mawalay siya sa kanyang manlilikha. Kaya nga, maiisip na lang natin, at kapag naisip natin ang kamatayan, bata man o matanda, lahat tayo, pag naiisip natin ng bagay na ito, anong nararamdaman natin? Natatakot tayo. At yun yung sinasabi sa verse, yung sinasabi sa passage natin. Our whole life, and for ages, ang tao ay nabihag, maging alipin ang kanilang pagkatakot sa kasalanan. Sa kamatayan. Alipin tayo ng ating pagkatakot sa kamatayan. Ngunit may lunas ba ang ganitong pagkatakot? May lunas ba ang Diyos sa pagkabihag ng tao sa kasalanan at kamatayan? Siguro sasabihin ng iba, di baguhin mo na lang kung paano ka mag-isip para mawala ang takot mo. Sabi nung iba naman, fear is a result of ignorance, or fear is caused by ignorance. Maririnig natin yun. Naririnig ko sa TV yun eh. Naririnig ko rin yun sa internet. At kilala ko po kung kanino nagmula yung ganong salita. I-search niyo po si Seneca. Sa kanya nagmula yun. Pero, kung ganon pala, if fear is caused by ignorance, ang solusyon ba sa pagkatakot natin sa kamatayan ay education lang? Ganun ba? Kaso ever since lalangin ng Diyos ang tao sa lupa, niloob ng Diyos na mamuhay, lumago, at magpakarami ang tao dito sa lupa. Dahil sa kasalanan, ang nangyari ngayon, bumaligtad ang buong mundo. Sabi nung iba, nawala sa kulong. Ngayon, upang itama ang lahat ng bagay at mapalaya ang mga anak ng Diyos, kailangan may magbayad. Kailangan may magbayad sa pamamagitan ng kanyang buhay. Kailangan may mamatay. Natural. Yun yung kabayaran sa kasalanan. Sasabihin natin, hindi ba masyadong extreme naman ng Diyos? Kanino ka ba nagkasala? Hindi naman presidente yan ng kung anong bansa. Yan ang iyong manlilikha. At kung hindi mo kinikilala ang iyong manlilikha, kasalanan mo yun. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Hindi yan presidente na binoboto lang ng tao. Hindi mo binoto ang Diyos. And so we need to think. Kailangan may magbayad, kailangan may mamatay. Kaso ganito ang nasa isip ng Diyos. Kailangan may magbayad sa pamamagitan ng kanyang buhay kahit hindi siya nagkasala. Kasi hindi niya tatanggapin sa kanyang harapan na may magbabayad, ngunit nagkasala sa kanyang harapan. Hindi pwedeng at hindi maaaring humarap sa kanyang harapan ang nagkasala. Pangalawa, kailangan may mamatay na mas makapangyarihan pa kaysa kamatayan. Does it make sense? Magbabayad ka, ngunit hindi ka naman nagkautang. Hindi ka nagkasala man lang. Tapos, kailangan mong mamatay para masira ang kamatayan. Ngunit, kailangan mas malakas o mas makapangyarihan ka pa sa kamatayan. Meron bang ganun? Sa mata ng Diyos, it makes perfect sense. Because He is all-wise. Ang sagot, mga kapatid, mayroong tumupad ng ganyan. At ang pangalan po niya ay Panginoong Kristo. Dahil sinira niya ang kapangyarihan ng kaaway, natalo po ang kaaway. At pinalaya tayo na nangasa ilalim ng pagkaalipin ng kamatayan dahil kay Kristo. Let's proceed to verses 16 to 17. At ganito po ang sinasabi niya. For assuredly He does not give help to angels, but He gives help to the descendants of Abraham.
Therefore, he had to be made like his brethren in all things, so that he might become a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. Doon sa translation ni Ate Wilinda kanina, ang ginamit ay reconciliation. Siguro sa ibang Tagalog versions, ang ginamit ay sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. So, there are differences. Pero, ang theological term dito ay dapat to make propitiation for sins. So, papaliwanag natin yung mamaya. Sasabihin ko ngayon pa lang, itong verses 16 to 17 ay ang difficult na verse sa ating passage. Pero my prayer is that we just hold on at samahan niyo po ako habang himay-himayin po natin itong passage para maintindihan natin kung ano yung pakahulugan nito. So dito sa verses 16 to 17, ang issue po, pag tinignan po natin ay kung sino at paano tinulungan ng Panginoong Kristo. Kung sino yung tinulungan niya at paano niya tinulungan sila. Nang magkasala po ang tao sa Eden, wala siyang maaaring gawin para maibalik ang dati. Uulitin ko po, nung magkasala tayo sa Eden, wala tayong maaaring gawin para maibalik ang dati. Pero maraming nagtuturo sa panahon natin ngayon na gumawa ka lang ng mabuti, good shot ka na sa langit. That is not true. And we will not find that in the Bible. Kahit anong gawin ng tao, ang sasabihin sa atin ng Bible, those are filthy rags. Maraming basahan yan sa harapan ng Diyos. Dahil nga sa ating kasalanan. So ganito ngayon. Ano ngayon ang How do we find, or how does God find the solution for this? Tingnan muna natin. Ganito po ang sinasabi ni D.A. Carson, isang theologian, sa kanyang aklat na The God Who is There. Sabi niya, hindi mo maibabalik ang pagiging walang kasalanan. Hindi mo maibabalik ang dati. Halimbawa, nagnakaw ka, maaari mo pang ibalik ang ninakaw mo. Sa kasong iyon, maaari mong itama ang ginawa mong mali. Ganun pa man, hindi mo maaaring burahin ang bahid ng kasalanan. Pwede mo ibalik yung ninakaw mo. Pero hindi mo maaaring burahin ang bahid ng kasalanan sa iyong pagkatao at kaluluwa. Kung ikaw ay nangalunya o nakiapid, hindi mo na ito maaaring burahin. At kung ikaw o ako ay lumalaban sa Diyos, hindi natin maaaring burahin o alisin ang kasalanan ng pagsuway. Hindi natin ito maaaring burahin. Pilit natin tinatakpan ang ating sariling kahihiyan. Ngunit anumang paraan ang ating gawin, hindi na nito tayo maibabalik sa pagiging walang kasalanan. Sa Biblia, iisa lamang ang daan pasulong. At yun ay patungo sa krus. Ang tanong, sino ang mamamatay doon? Tayo ba? O meron bang inassign ang Diyos para mamatay doon? Ang sabi nga ng Diyos sa Genesis 2:17, from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat from it you will surely die. So when we look at the history of man, makikita natin na ito ay history of sin and death. Sa kanyang sarili, o sa pag iniwan ng Diyos ang tao sa kanyang sarili, walang pag-asa ang tao. Gagawin at gagawin niya ang kanyang kagustuhan. At kung hindi siya pipigilin ng Diyos, sisirain ng tao ang kanyang buhay. Sabi sa ating passage, for assuredly, He does not give help to angels, but He gives help to the descendant of Abraham. Ito na yung difficult na verse. Sapagkat patay po sa kasalanan ang buong sangkatauhan. At dahil wala tayong kakayahang tanggalin ang bahid ng kasalanan sa ating mga sarili, kailangan may ibang tumulong. Ang term na ginamit dyan sa ating passage, He does not give help to angels. In other words, hindi bumaba ang Panginoong Kristo para tulungan ang mga anghel. Hindi sila nangangailangan ng tulong. Ang tinulungan po niya ay tao. Naging tao po ang Panginoong Kristo. Pinili niya na ipanganak siya sa lahi ni Abraham. Siguro ngayon iniisip po natin, bakit po sa lahi ni Abraham? Ano po ba ang ginawa nila para piliin sila ng Diyos? At doon ipanganak ang tagapagligtas. Siguro, kung
Pipili ba ang Diyos ng ibang lahi? Magbabago ba ang ating tanong? Hindi, di ba? Hindi naman magbabago. Ang tanong pa rin, bakit sila? Sabi nga po sa Deuteronomy 7:7-8, pinili niya kayo at inibig hindi dahil sa dami, pagkat kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Kaya mapapansin niyo, kapag pinag-uusapan ng katapatan ng Diyos, hindi natin pinag-uusapan ng katapatan ng Diyos dahil sa kabutihan lang sa ating buhay. Unang-una, kaya natin nasasabing dakilang ang tunay na matapat ang Diyos ay dahil sa kanyang pangako na ipadala Panginoon sa Kristo. So dito makikita natin, sabi niya, ito rin ang dahilan kaya niya kayong iligtas sa kamay ni Faraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin, pag tinignan natin ang passage ng Deuteronomy 7:7-8, ang qualification ay wala po sa tao. Wala tayong ginawang mabuti sa harapan ng Diyos para piliin niya tayo. At wala rin tayong ginawa para piliin tayo. Wala tayong inisip, wala tayong sinabi para piliin ng Diyos ang Israel in this case. Hindi pinili ng Diyos ang Israel dahil may qualities ang Israel. Rather, pinili ng Diyos ang Israel dahil siya po ang nagmamahal sa Israel. Pansinin natin, pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya. Tinuturo pa rin ng Bible ang Diyos ang may qualities, hindi ang tao, hindi ang Israel. Ang qualification at qualities ay nasa Kanya upang ipakita ng Diyos ang tunay na pagmamahal at ang Kanyang dakilang katapatan. Hindi makikita sa atin ang tunay na pagmamahal at hindi rin makikita sa atin ang tunay na katapatan. But it doesn't end here. Siguro ang magiging difficulty or struggle natin sa passage ay ito. So, bumaba lang po ba ang Panginoong Kristo para tulungan ng mga Hudyo? At hindi ang mga Hentil na tulad natin. Pag sinabi pong Hentil, non-Jews, non-Israelites, tulad natin. Pinapakita po sa atin ng scriptures, mga kapatid at kaibigan, na hinanda ng Diyos ang buong kasaysayan para magmula si Kristo sa lahi ng mga Israelita. Yun yung buong kwento ng Old Testament. Ngunit, hindi nagtatapos doon ang kwento. Ang lahi ni Abraham ay hindi nagtatapos sa mga Hudyo. Kung matatandaan natin, ganito po yung sabi sa John 10:16, sabi ng Panginoong Kristo, mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isang pastol. Sino po yung tupa na wala sa kulungang ito, na kailangan niyang alagaan? Sila yung nawawalang tupa na hindi Hudyo. Mga Hentil na tulad natin. Later on, sabi naman ni Apostol Pablo in applying this verse sa mga churches, sabi ni Apostol Pablo, tungkol sa gawa ng Panginoon Kristo sa church at Galatia. Galatians 3:13-14. Christ redeemed us from the curse of the law. Yun yung kinakanta natin kanina sa Power of the Cross. Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Verse 14. Why? Why is that? Because in order that in Christ Jesus, the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we would receive the promise of the Spirit through faith. So, ang instrument nito ay ang faith. So that we would, So that in order that in Christ Jesus, the blessing of Abraham might come to the Gentiles. So, ang purpose ng Diyos talaga ay mapa sa Hentil ang pagpapala ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. 8 years after ng ministry ni Pablo sa mga Galatians, ganito naman po ang sinulat niya sa mga nag-aaway na Hudyo at Hentil sa church at Rome. Romans 4:11. And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith, which he had while uncircumcised, so that he might be the father of all who believe without being circumcised,
that righteousness might be credited to them. Ang tinutukoy po dito ni Apostol Pablo ay ang panukala ng Diyos na si Abraham po ay maging ama ng lahat ng nananalig sa Diyos. Kahit hindi po sila tuli sa sambahayan ng Israel. Kasi kahit si Abraham daw ay nanalig sa Diyos at pinawalang sala, kahit hindi po siya tuli. So it doesn't matter. Ang pagkatuli sa sambahayan ng Israel ay binigay lang sa Israel. Hindi binigay para sa mga Hentil. So sino ngayon po ang tinutukoy na lahi ni Abraham dito sa Hebrews 2:16? Sila po ang lahat ng nananalig kay Kristo. Yun yung tinutukoy dito. Mga kapatid at kaibigan, bumaba po ang Panginoong Jesucristo para sa lahat ng Hudyo at hindi Hudyo na nananalig kay Kristo. Paano po ba bumaba ang Panginoong Jesucristo? Sabi sa ating passage, He had to be made like His brethren in all things. In all things. Diyos siya. Mula sa kataas-taasan, bumaba siya. Naging tao upang maranasan niya ang lahat ng nararanasan natin dito sa lupa. Tulad po natin, ipinanganak po siya. Naging sanggol. Naging bata. Naging makulit din. Nag-aral din po siya. Dinisiplina ng magulang. Tinuruan po at natuto. Matatandaan po natin na si Jose po ay isang karpintero. At natutunan din po ng Panginoon sa Kristo na maging karpintero. Nagutom din siya. Nauhaw at humingi ng tubig. Alam natin yung kwento na yun. Inantok din po siya. Napagod at natulog doon sa bangka. Alam natin yung kwento na yon. Nagkaroon din po siya ng mga kaibigan tulad natin. Tulad natin, nagkaroon din po siya ng mga kaaway. Inusig. Nasiyahan din siya sa mga bagay-bagay. Nalungkot din siya. Nalumbay. Umiyak din po siya sa kaibigang namatay. Naramdaman niya rin ang pagkabigo sa kanyang ministry. Alam niya ang pakiramdam ng frustration. Nagalit dahil sa panlilinlang ng iba sa kanilang kapwa. Lalo na doon sa ginawa ng ibang mga Hudyo doon sa templo. Kaya nga niya kinaob ang mga lamesa. Dahil may kinalaman sa panlilinlang sa kapwa. Napagabag din siya dahil sa kanyang kamatayan. Ilang beses natin mababasa yun. Ngunit nanalig po siya sa Diyos. Sinubukan, tinukso, ngunit hindi nagkasala. Tayo, pag natutokso po tayo, bumibigay na lang po tayo. O minsan, sinashutdown na lang po natin yung konsyensya natin. Hindi na bali. Parang iniisip natin, wala namang mangyayari. Isip natin. Pero may Diyos na nakakakita sa atin. At alam niya ang lahat ng laman ng ating isipan, ang lahat ng ating damdamin, pati ang laman ng ating mga puso. Kaya, mga kapatid at kaibigan, dito sa lahat ng naranasan ng Panginoon sa Kristo, nung siya'y natuksuhin, hindi siya bumigay. Nagtimpi siya, nagtiis. Kaya alam niya ang hirap na kasama sa pakikipaglaban sa tukso. At tagumpay po siya. At dahil tagumpay siya, higit ang lalim at lawak na naranasan niya sa pagiging tao kaysa sa atin. Uulitin ko po. Dahil nagtagumpay siya laban sa tukso at nakita niya hanggang sa huli yun, mas alam pa niya
Dahil sa kanyang naranasan, mas malalim pa at mas malawak ang kanyang naranasan sa pagiging tao kaysa sa bawat isa sa atin. Ngunit dahil hindi sapat ang pag tinignan po natin ngayon, yung kinompare natin yung ginawa ng Panginoon sa Kristo. Punta naman tayo doon sa sistema ng Israel. Bakit ba kailangan niyang dumaan sa ganito? Iisipin natin. Compare natin ngayon sa sistema ng Israel. Sabi dito sa ating passage sa Hebrews 2:17, so that he might become a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. Ito isa na namang difficult passage because of the word propitiation. Noong unang panahon po kasi, ang high priest o dakilang saserdote, ang pinakamataas na religious leader sa Israel. Nakaupo po siya sa high council ng mga matatanda, yung tinatawag na Sanhedrin. 71 elders ang namumuno sa Israel. At siya yung president doon. Kaya nga dakilang saserdote ang tawag sa kanya. At ang primary role niya ay mamagitan sa Israel at sa kanilang tipan sa Diyos. Ngunit isa sa mga main roles niya, pag in-specify natin, ano ba talaga ang role ng high priest? Ang high priest po ang pumapasok sa templo once every year. Doon sa pinaka-holy place. Siya lang ang tanging maaaring pumasok doon at mag-alay. Siya lamang ang maaaring pumasok doon sa pinaka-holy place at magbisik ng dugo doon sa luklukan. Siya lamang ang pwedeng pumarap sa Diyos. Siya ang kumakatawan sa buong Israel at siya lang ang maaaring pumasok doon at humarap sa luklukan ng Diyos. Walang iba. Ang high priest lang. Ngayon, mga kapatid, itong high priest na ito, dala-dala niya ang dugo at wiwisikan ngayon yung luklukan. Ngunit, dahil hindi sapat ang dugo ng mga hayop para magtanggal ng kasalanan, kailangan niya po itong ulit-ulitin taon-taon. Tulad ng dakilang saserdote sa templo, ang Panginoong Kristo ay pumasok rin sa templo ng langit. Ngunit siya ay higit pa sa mga lumipas na saserdote. Dahil sa bisa ng paghandog ng kanyang sarili, sapat na po yung kanyang ginawa para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Tatandaan po natin, at malamang kailangan siguro natin underline itong passage na ito or itong verse na ito. Itong sinasabi to make propitiation sa ibang versions, to make reconciliation for the people. Dito, to make propitiation for the sins of the people. Dito na natin i-define itong salitang ito. Sapagkat hindi naman reconciliation at saka forgiveness of sins ang dinala ng Panginoong Kristo. Dahil sa ginawa po ni Kristo sa kanyang buhay at kamatayan, nasiyahan po ang Ama. Yun yung salitang propitiation. To make propitious or to gain God's favor. Yun yung ibig sabihin ng propitiation. Kailangan masiyahan ang Ama sapagkat siya ang nagre-require ng kabayaran. Siya ang nagre-require na may mamatay. So, kailangan masiyahan at masatisfy siya doon. At ang ginawa ni Kristo ay He satisfied all the requirements that God had para ipakita ang kanyang justice and holiness. Christ appeased God. Christ gained God's favor for us, His people. Kaya nga si Kristo ang, sa Tagalog, siya ang ating kasiyasiyang handog. Ang magiging kasiyasiyan ng Panginoong Kristo ay hindi para sa atin. Ito ay para sa Ama. Ibig nito sabihin, walang maaaring mangyari ngayon dahil sa ginawa ni Kristo, walang maaaring mangyari para matanggal ang kagandahang loob ng Diyos sa atin. Walang kasalanan tayo maaaring gawin para matanggal ngayon ang kasiyahan ng Ama sa kanyang mga anak. Hindi naman ibig sabihin na nasisiyahan ng Diyos dahil tayo nagkakasala.
Ibig lamang sabihin, dahil sa ginawa ng Panginoong Kristo, hindi na maaaring mawala pa ang pagiging anak natin sa harapan ng Diyos. Dahil sa Kanyang bugtong na anak na si Kristo. Walang maaaring magtanggal sa kagandahang loob ng Diyos sa Kanyang mga hinirang. Wala. Dahil sapat ang ginawa ni Kristo. Once for all. Hindi katulad ng mga dakilang saserdote na taon-taon ginagawa. Siya hindi. Once for all. Isang beses lang. At pinakita po niya na tapat ang pagmamahal ng Diyos at tapat ang Diyos sa lahat ng kanyang pangako. In conclusion, mga kapatid, what are the reasons that Jesus came into this world? First reason, Jesus came into this world to do the will of the Father. So, pag-aralan natin yun. Diba? Number 2, Jesus came into the world to save sinners. Number 3, Jesus came into the world to shine light in a dark world. At number 4, Jesus came into this world to be made like His people. Mga kapatid at kaibigan, dahil si Kristo po ang ating tapat na dakilang saserdote at kasiyasiyang handog sa Ama, alam po niya ang ating pinagdadaanan. Sabi nga sa Hebrews 2:18, although hindi natin binasa, pero makikita natin doon yung application. Sa verse 18, for since He Himself was tempted in that which He suffered, He is able to come to the aid of those who are tempted. Ang Diyos po natin ay hindi Diyos na walang pakialam. Alam po niya ang ating mga kahinaan. Hindi po siya nagugulat kapag nadadapa po tayo. Hindi rin po siya nagugulat kung saan tayo natutokso. Sapagkat natukso rin po siya sa kanyang pagtitiis. Alam niya ang lahat ng ating mga dalahin. Alam niya ang lahat ng ating kabigatan. Alam niya kapag tayo'y nasasaktan. Alam niya kapag tayo'y nahihirapan. O mga kapatid, dahil siya'y tinukso at nagbata, matutulungan niya ang mga tinutukso. Sa tuwing nabibigatan po tayo o natutukso, tumingin po tayo kay Kristo. Ito yung sinasabi sa atin ng Scripture. Hindi natin kailangan na humiwalay pa sa lipunan at pahirapan ng ating sarili. Magagawa ka ng poste, doon ka titira sa taas ng poste, o titira ka sa isang yungib. Pasisimplihin mo buhay mo. That will not solve temptation. Ang problema sa atin ay dahil lahat ng emotions and desires natin ay may bahid na ng kasalanan. And when we deal with that, when we deal with all of these desires na corrupted by sin, we need to go to the cross. Tumingin po tayo kay Kristo. Sa tuwing nabibigatan po tayo o natutukso, huwag po tayong mag-aatubili na dumaing at humiling sa Kanya. Because we are united in Christ, lumapit po tayo sa Kanyang luklukan upang makatanggap tayo ng awa at biyaya sa mga panahon ng ating pangangailangan. This is the reason Jesus came into this world. Jesus came into this world to be made like His people. Isapuso po natin ang mga bagay na ito at purihin po natin ang ating dakilang Panginoon.